minsan ninasigaw siya, "Mama," sabi ko, "Bakit?" Umaakap lang po sa akin. Tapos po, kayo na lang pong bahala sa anak po. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kumusta anak ang pagpasok mo? Basta daw. Tricia. Pakita mo na yung gawa mo. Dali. Ako kasi pag-guyab eh. Ang teacher na lang niya ang nagko-control sa kanya eh. Meron po siya. Ipakita mo anak yung gawa mo. Dali. Para alam nila pag kung napasok ka. Pakita mo kay Kuya Benji. Ay, napasok nga. Opo. Napasok nga, oh. May sulat. Ayan po yung gawa niya. Tapos meron pa siya sa notebook. May isang check na siya. Ay, hindi naman po siya nahihirapan kapag Hindi naman po. Kasi 4 hours lang naman. Pero nag-update ako sa teacher niya. Ano naman ako doon eh, labas-pasok po ako sa school. Dahil alam naman nila yung sitwasyon ni Tricia. Paano po yung siya ba yung nakakapag-oxygen ulit? Ari po. Nag-oxygen din kami nung isang gabi. Tapos kagabi, lalagyan ko sana. Sabi niya, "Mama, hindi naman ako hinihingal." Sabi niya. Ay, nag-aalala yung ama. Kaya nilagyan lang din namin. Tapos tinanong ko kung bakit siya nangitim. Ay, lakas nga naman po ng ulan kahapon. Natakot daw Kasi yung po kulay siya. talaga ni Tricia. Iba po ang malayo pa rin talaga sa normal. Mga kababayan, maputlang-maputla pa rin talaga Nag-oxygen pa po siya. Paubos na nga rin po, magkakarga na naman po. may kami. gamot pa siya. Yung sa gamot po, kompleto po. Kabibili ko lang po uli ng isang ganito kahapon. Yan, isa sa mga maintenance niya, kabibili ko lang po nito kahapon. Yan po ay weekly, linggo-linggo. Oo, opo. Kasi nung nakaraan, kumuha din kami nito. Ang isang buwanan niya, yung furosemide na yung tablet. Are kasi pinapagawa talaga sa hindi siya pwedeng mag-stock dito. Talagang yung maintenance niya, Opo. kahit isang araw, hindi pwedeng mapapalitan. Hindi pwedeng magpalya kasi magmamanas po agad. Kaya kailangan daw po, bago maubos yung iba, kailangan, halimbawa, 2 days o 3 days, kailangan magpagawa na rin po ulit kami. Kasi talagang yan, laki na siya ni... Narin pang kanyang karamdaman. Opo. Tapos yung kulay niya talaga. Kinakausap ko yung Kevin dyan. Narin pang kanyang karamdaman talaga. Ako'y nalulungkot Kuya Benji dahil etong linggo na to, wala talagang pasok ang mister ko at ulan ng ulan. Tapos, wala pang uniform. Wala pa siyang... Wala pa. Dahil po yung pera po talaga niya, Kuya Benji, hindi po namin ginalaw sa kahit saan. Talagang inilaan niyo Ito lang po, talaga sa ito po gamot. talaga. Ito po yan lahat nung Ito po yung mahiwagan listahan niya. Ari ang pinakamahal na pampahid sa Singaw, 732. Lahat po yan na rin. Tapos meron pa siyang hawak na 250, nasa kanya po. Diyan po namin kinukuha yung pambaon. Pambaon at pamasahin na. Kaya pala Meron pa po hawak-hawak ni siya. Tricia yung kanyang wallet. Meron Ano pa pa po nakakakulang siya. mong gamit para sa school? Bigay mo na, sabihin mo na Tricia. kay Kuya Benji. Ari po, Kuya Benji, nahihirapan na nga ako dito dahil hindi na rin ako yung magtuturo dahil nag-i-school na siya. Pang umaga ito, pang hapon naman ang kuya niya. So pagsusundo ko sa kanya, hatid din naman ako sa kuya. Kaya wala na talaga akong time sa pagtulong sa Hindi naman ako kinakausap. Tricia. Usap mo na kayo ni Kuya Benji. Dali. Tricia. Hello. Dali na anak, sis naman eh. Tricia. Kasi talagang maunawaan naman natin kasi talaga iba po yung pakiramdam ni Tricia. Kitang-kita naman sa kulay pa lang niya. Maputla talaga. Nagbabitamins nga po yan. Kaya kaming mag-asawa minsan magkaharap kami na natutulala kami. Bakit nagkakaganon siya? May gamot naman. Meron namang mga maintenance niya galing sa mga tulong. Hindi na nga kami nakakaambag ng yung pagbili ng gamot. Lahat po ay galing sa tulong pero
bakit po nagkakaganyan? Paano ng ano talaga namin? Hindi naman kami pinapabayaan sa mga tumutulong sa amin. Pero bakit meron pa rin po siyang ganun? Kaya ang sabi ng ano, patingnan daw yung pag bumalik daw po kami, yung sa tiyan niya po. Kasi nga, madami daw pong dumi na hindi niya na ilalabas. Diyan po ako hindi nakakatulog. Kahit na ako'y magpuyat, magdamag, talagang hindi ko na tinutulugan. Tapos, baka ano, minsan nasigaw siya, "Mama," sabi ko, "Bakit?" Titingin sa akin, wala daw. Tapos inahawakan ko yung tiyan niya. Yun, umaakap lang po sa akin. Diyan po ako nag-aalala dahil sa puso niya, kompleto naman po ng gamot. Pag hindi siya nakakahinga, may oxygen. Dito po talaga ako nag-aalala sa kanyang tiyan. Hindi ko naman matulungan yung mister ko maghanap buhay kasi dito na po ako sa bahay. Wala na, hindi na ako makalabas. Kaya, Diyos ko, kayo na lang pong bahala sa anak ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa kanyang tiyan, sana may lunas. Sana magamutan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ito lang talaga pinag-aalala ko sa kanya. Kumakain naman po siya, nakakadumi naman. Kaya lang yung kulay ng kanyang mata, yan po yung napapansin ko sa kanya. Yan po yung napapansin ko sa kanya, yung kulay ng kanyang mata. Iba nga po yung kulay ng siya. Ang pag-inom niya po ng gamot, hindi po talaga napapalyahan. Hindi po talaga napapalyahan. Kompletong-kompleto po ang gamot niya. Kaya nga po, yung mga tulong sa kanya, sobrang tinitipid ko po. Hindi ko po binabawasan miski piso para sa amin. Dahil alam kong yung mga tumutulong sa amin, marami din yung mga tinutulungan. Kaya po ako yung naghihigpit din sa itinutulong sa amin. Diyan po talagang pinag-aalala ko ang kanyang tiyan. Napakahirap ng sitwasyon. May trabaho nga mister ko na hinto naman at nag-ulan. Naubos yung maintenance na gamot niya ngayon. Panggastos pa kayo. Baka babali na lang po muna sa ano ko, ay sa amo ng Kasi asawa. linggo-linggo mayroong nauubos Opo. talaga. Ano, yung baaring bagong paggawa, siguro aabot naman ito ng mga 2 linggo naman po arin na ipinagawa ko na sa kanya para dalari pa ang importante talaga. Hindi po pwede itong mawala sa kanya. Kaya nagpagawa po ako sa loob ng 2 linggo po. Ari lang ang medyo wala na. Ito po ang kailangan namin i-provide uli mamaya na dadalawa na lang po siya. Wala po dyan sa bayan kanina. Naghanap ako kaya hindi ko po alam kung meron sa Mercury. Pero sa itong 2 na to, 2 days din naman po niya itong iinumin. Kaya bukas hanap po kami sa sa Bawan po. Kaya lang talaga ang main concern natin ngayon, Yung tiyan niyo po. Yung tiyan niyo Mga po kababayan, talaga. napakalaki po talaga ng tiyan ni Trisha. Yung tiyan po ang Yung last concern visit ko, ko. di ba, okay pa? Wala namang Opo. ganyang sitwasyon pa. Yun po ang pinaka ko sa kanya yung tiyan niya. Kasi hindi naman po kami nagkukulang sa gamot niya. Kompletong-kompleto siya sa gamot. Wala po kaming kulang. Talagang nakakainom siya on time. Para kay Trisha Teno,
kung meron ka ulit mensahe dun sa mga kababayan natin, anong gusto mo iparating sa kanila? Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga sponsor po ni Tricia. Muli po akong kumakatok sa inyong mga mabubuting puso. Gusto ko pong mapatingnan sana yung tiyan ng anak ko. Yun lang naman po eh. Yun lang po, malaman ko lang po, maipa-check up ko lang kung ano po yung karamdaman, bakit nalaki ang tiyan niya. Humihingi po ako muli ng tulong sa inyo. Tulong na para maipagamot po siya at siyempre higit sa lahat, kahit sa dasal po, inyo naman po kaming tulungan muli. Kay Kuya Benji, wala pong sawang paggabay sa amin, pag-monitor sa amin. Talagang tinitingnan niya po si Tricia kung anong kalagayan. Kaya para po sa inyo, muli po akong lumalapit para kay Tricia na matingnan po ang kanyang tiyan kung paano po gagamutin yan. Nakikiusap po ako sa inyo. At siyempre, sa mga bago pa lang po sa story ni Tricia, no, siya po ay may karamdaman na lumalaki yung puso niya, ano po. Okay. At the same time, may butas din po yung puso ni Tricia. Sabi niya ng teacher, kinuhaan ako ng abstract ng teacher niya kasi naiyak po siya na dito lang sa bahay. Ayaw niya po, gusto po talagang makapasok sa school. Ngayon, kinuhanan ako ng abstract para daw i-schedule kung paano nila ang schedule niya, module o sa school. Tapos nagpaalam na rin po ako sa principal na gusto ko doon mismo sa school na mapuntahan niyo po siya para malaman din po nila ang sitwasyon ng bata. Ay sa Monday po malalaman kung ano po yung napag-usapan namin kasi busy po sila nitong mga nakaraang araw. Sana gumaling na ang Tricia na. Kaya nga po, Kuya Benji. Yung mga mata niya, iba po yung Iba kulay. po. Halos magkakulay na yung balat niya, tsaka yung mata niya. Yan po ang napansin ko sa kanya habang nalakang tiyan niya, yung kanyang mata. Tsaka yung labi niya, no, na maitim pa rin. Opo. Hindi pa rin normal dati. Ay kanina, nagtanong na kami dyan sa Sigsag Hospital. Nagpa-reserve na po kami ng isa uli na ganyan. Kasi Magkano pong paripil yun? mura lang, binabaan po kami kasi nga kakilala naman po. Ibinigay lang po sa amin ng 150 lang. Magkano po? 150 lang isang po. refill? Opo. Eh, nakakadalawa na po kami, bali pa 3 po yan pagka naubos. Kasi ang isang ganyan nga po ay 3 hours lang po talaga. Ang ginagawa namin, pagka halimbawa nakaka-half hour na siya na pula na ang kanyang labi, edi tinatanggal lang po namin. Tapos ang sabi kasi ng doktor, wag sanayin siya ng ganon. Na oxygen. Opo, kumbaga, kung kailan lang talaga niya kailangan, yung nahihirapan na siyang huminga, doon lang. Kasi mahirap daw pong masanay ang bata sa oxygen. Nanawagan na rin ako sa mga kamag-anak ko. Lahat sa mga kaklase ko, nung high school, mga dati kong amo. Talagang nanawagan na ako. Nung isang araw po, may nagpadala po ng 1K sa amin galing ng Hong Kong. Kaklase ko po yun. Marifi Bindal, thank you po sa bigay mo sa anak ko. Kahit na elementary lang tayo magkaklase, nakilala mo pa rin ako. Thank you sa iyo. Sa lahat ng mga tumutulong kay Tricia, sa lahat nag-monitor kay Tricia, maraming salamat po sa inyo. Okay po ang gamot ng heart niya. Ang tiyan niya lang po talaga ang gusto kong mapatingnan, masuri po siya kung paano po siya gagamutin. Isa pa mga kababayan, no, yung sitwasyon po ni Tricia, talagang ang pang matagalan po solusyon ng kanyang karamdaman sa puso ay isang operasyon. Ano? Kaya again mga kababayan, para mas matulungan po natin si Tricia at mas makatulong pa rin po tayo sa iba nating mga kababayan, please share this video po. Ayan, isa pa rin sa nag-aalala ko sa kanya. Yung bigla na lang siyang nananahimik. Bigla na lang nananahimik.